D-I-I-D-I-I-D-I-I-O. D-I-I-D-I-I-D-I-I-O. I-O. I-O. D-I-I-D-I-I-O. I-O. D-I-I-D-I-I-D-I-I-O. D-I-I-D-I-I-D-I-I-O. I-O. I-O. D-I-I-D-I-I-O. I-O. Okay, dumako na tayo dito sa impactang Fiona. Pakinggan nyo to. Ay, naku. Sa tingin mo ba, pag kinasyon namin yun, may apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Masinungaling yung mga putang inang yan eh. Oh, putang ina eh. O, yan na naman, oh. Putang ina naman, oh. Ayan na naman, oh. Kita mo? Pare-parehas ng ugali. Pare-parehas ng sistema. Oh. Ito ang reyna ng impyerno. Ito na, dito tayo sa reyna ng impyerno. Kinasyon namin yun, may apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Masinungaling yung mga putang inang yan eh. Pamilya na sinungaling yan. Yung lahat ng nasa Quadcom, yung lahat nasa good governance, pamilya ng sinungaling yung mga putang inang yan. O, kita mo? Nasa Quadcom, pamilya ng sinungaling ng mga pup. Ayan ha. Pamilya ng sinungaling nasa Quadcom. Pero yung pamilya Duterte, sila yung nuknukan ng kasinungalingan. Pinaglihi sila ng nanay-tatay nila, hindi sa produkto, hindi sa pagkain. Pinaglihi sila sa kasinungalingan. Ganun po kasinungaling ang mga Duterte. Kung may taong sinungaling, merong pinaglihi sa kasinungalingan. At yun ang mga Duterte. Anong sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Putang ina, bakit niyo ginagawa? Oh, Diba? Magsasorry, uy, pasensya na. Sabi kay Inday, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa OVP. biro mo ha. Biro mo ha. Nagpapanggap pa siya na sinabi daw, sorry ha, ayaw namin. Pwede ba naman yun? Gagano'n ng congressman? Sabi sa inyo, pinaglihing sinungaling to. Sasabi ng, sorry, hindi ko namin gusto to. Kumbaga, acting lang yung Quadcom. Wow! Wow! Putang ina, hindi na kami mag-cooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Oh! Humingi kami ng tulong kanina, walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba inaantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? Kasi pag namatay, sabi ko, hindi ito sa hospital pupunta, punerarya, purlon. Dapat lang. Ako, paeg ako eh. Yung mga ganun na walang ya sa pera ng taong bayan, purinarya kayo mapunta. Sama yung si Dado. Diba? Kasama yung si Dado. Doon kayo sa purinarya. Pinahanglan nato din. Anong tanong? Oh, kita mo naman, no? Grabe, no?
Pero mo, no? Nagkaroon tayo ng ganitong baby, no? Pakawalang ya, no? Message na lang po, ma'am. Kung may meron kayong message sa taong bayan. Very hopeless. Hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell. Hopeless. Hopeless. Ikaw ang naging hopeless, eh. Winalangya mo yung mga estudyante kaya naging bobo. Kaya naging bobo yung mga estudyante. Biro mo yung classroom, wala ka nagawa, ayop ka. Diba? Walang classroom, ninakaw nila ng ninakaw. Utik, tapos ngayon, naapektuhan yung budget. Bakit? Diba? Kasi nakita ng mga congressman, yung mga laptop, hindi naman pala pwede na. Pwede nang wala, na maayos na. So, binawasan yung budget ng DepEd. Ngayon naman, nireklamo ng mga DDC yun. Eh, kaya naman binawasan yung budget ng DepEd. Actually, hindi naman bawas na bawas eh. Inalis lang yung mga pending na procurement netong Impacta. Oh. Kaya sabi ng mga congressman, ano natin itong mga laptop, etc., etc., inalis na lang kasi nga, okay naman eh. 'Di ba? Hindi primary needs. Dahil dito ngayon, nung inalis, nagreklamo, binabanata na ang estudyante daw nagiging bobo na. Eh putek, sino ba naging DepEd secretary? Etong boba na to. Di ba? Ginawang inutil ang mga estudyante. Di ba? Dito tayo. Dito tayo. We have House Secretary General Reginald Velasco from the House of Representatives. Ito medyo mabagal lang to ha. Medyo mabagal lang po to, pagtsagaan nyo na. Ganun talaga eh, mabagal eh. Ha? Ito na naman po si Secretary General. Medyo mabagal po pero maganda po ang sasabihin niya. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung medyo mabagal lang to. Okay? Which will happen on July 27. Yung panahon, magmula noon, ano na po ang status ngayon ng mga impeachment complaints? Kasi po, patapos na po yung, after a few weeks, magre-recess na naman ang Congress. Well, sa Monday po magre-resume yung House of Representatives, no? So, doon po kakausapin ko na yung mga nakiusap sa akin na bigyan sila ng tamang panahon, no? Para pag-aralan yung tatlong complaints or mag-endorse sila ng other complaint kung hindi sila satisfied sa tatlo. Ayan, sabi po ni Secretary General. Ay, Ma'am Alma de la Puente. Maraming salamat po, Ma'am Alma de la Puente. Sabi po ni Secretary General, next week, magkakaroon na siya ng follow-up. Sabi ni Doc Mol, speed mo na lang YOLO. Eto na nga, naka 1.5 na ako. Ayan o. O, gawin natin 2. Ayan na, 2 na yan. Naka 1.5 na nga ako eh. Sir, O, tignan mo yung... just squeeze in one more question. But, I'm sure that the others also have questions. Pero sir, I'm wondering kasi I understand. O, kita mo, hindi mo na marinig yung host. Kita mo, hindi mo na marinig yung host. Tapos siya, normal lang. Kasi naman po. Sige, tignan mo. naman po that you would want to wait for hindi man gusto humabol para makahabol pa. Pero I think a lot of people are also wondering, how long are you going to wait for whoever wants to tag along or to hitch a ride on to the present impeachment complaints? Kasi naubos din po yung panahon ninyo.
Opo, wala naman ho kasing time frame as far as the SecGen is concerned. Ayan, okay na. Ayan ha, medyo umokay siya, di ba? Parang normal lang, no? Pero pag dinormal mo yan, wala naman po kasi. Ano normal sa kanya, no? Okay, diretso natin. Yun po, pinagbigyan ko lang yung pakiusap nila. Pero by next week po, kakausapin ko na itong mga congressman na to kung ano yung balak nila para makapag-desisyon na po ako. Mr. Velasco, nakita niyo na po yung tatlong complaint eh. So, kailangan siyang i-consolidate para mas madaling pag-aralan ng mga members ng House. Sa tingin niyo po, based on the 3 complaints na nakita niyo na, gaano katagal kaya bago ma-consolidate yun? Dagdag sa Reasonable tanong, time. dagdag sa tanong ni Hindi po Ami. ako ang magko-consolidate. Yung mga nag-file ko ng complaints, that's their option. Kung gusto nila mag-consolidate, they have to come together and file another complaint na consolidated. Okay. So, pwede palang pagbotohan kahit isa lang dun sa mga complaint. Opo, Hindi opo, kailangan na i-consolidate. Hindi po, hindi. Hindi required. Kailangan lang po kung gusto niyo yung so-called Bicol Express, no, yung fast track po. Yes. One-third Bicol of the Express. House members. Yun po, hindi nadadaan sa mga proseso rito. Diretso na po yung sa Senado. Ang gagawin lang po namin, i-verify lang kung talagang pinirmahan at in-endorse ng mga House members yun. One-third po, that's 103. Yes. 103 House members. Yes. SecGen, kahapon pinag-uusapan po namin dito yung role ng SecGen vis-a-vis dito sa mga complaints. Ano ba ho Ang formally? balita ko nga, gano'n na lang gagawin eh. 103. May nagpapakalat na ng signature. Ayun ang sabi. May nagpapakalat na ng signature para dumiretso na sa Senado. Yan ang nagpapakalat ng signature. Yung role ng SecGen dito sa pag-proseso ng mga complaints na ito? Well, ang role ko po is to receive the complaints. Tapos po, titignan namin kung verified complaint. No? Ibig sabihin, nandun po yung mga requirements no, na kailangan in-endorse ng at least one member ng House of Representatives. And that should be fairly faster and fairly easy kasi that's ministerial. Opo, lahat Yes, sir. naman po tatlo, yung tatlo po may endorsement Yes, sir. ng at least one House member. Yes, sir. So if I may, sir, kasi I was reading the House rules, Rule 2, Section 3 ng House Rules ng House of Reps says this a verified complaint for impeachment shall be filed with the Office of the Secretary General, that's your office, and immediately referred to the Speaker. Yun po, that's the phrasing there immediately referred to the Speaker. Now, we understand po, syempre, nagpasko at nagbagong taon, so medyo may konting bakasyon time. Opo. Pero at the same time po, it's been more than a month since the first impeachment complaint was filed. And so that does raise some questions among some people na parang, so ano nangyari po? How long are you going to wait until, sabi nga niya, there's no timetable naman din, pero it says in the House Rules, immediately referred to the Speaker. Opo, hindi rin po kasi ma-actionan dahil on break ko ngayon yung House of Representatives. No? So pinagbigyan ko po yung mga pakiusap ng mga House members. Nabigyan sila ng panahon para pag-aralan kung i-endorse nila one of the complaints or magpapile ng bagong complaint. No? So by next week po, I will have to make a decision. That's a decision, sir, by the Secretary General. There is no Yes, instruction sir. from the... Ayan, next week magdi-decision na siya. Ayan, sa wakas, nag-decision na. Sa wakas, magdi-decision ng secretary na ibigay kay speaker. Yes, sir. Speaker? Ang nangyari po kasi, very rare po yung tatlong complaints na ipapile. Usually yung isang complaint lang, kaya yung SecGen, walang problema, nire-repair agad sa speaker. No? Ito po tatlo So, tapos may humahabol pa. Magkakaroon ho kasi ng legal issue. Pagka transmit ko na ho, let's say yung tatlo, tapos may humabol pa po. Baka hindi pumayag yung nag-file ng tatlo na isama yung fourth complaint. Yes, sir. Kaya pinagbibigyan po natin yung request ng ibang House members. Kumbaga, iba to, no? Iba to, no? Ang daming interesado mag-file ng complaint. Diba? Kumbaga, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito, no? Ang dami pong interesado mag-file ng complaint. Ang dami na nasusuya sa pamumuno ni Sara Duterte. Ang dami nang nadudual. Kumbaga, meron pa nakiusap, Sek. Pakiusap naman, no? Huwag mo muna i-file yan. Magpa-file pa kami. Sinabi ko na nga, Chupaing, di ba nung nakaraan? Sinabi nga sa akin ni Dan Fernandez, ang magpapile yung majority. Kasi nga, para hindi malaman ng taong bayan at masabi ng taong bayan na bias sila. Kasi ang sagwa naman pag sila pa yung nauna na nag-file ng impeachment complaint. So, para ma-sealed and done na to, sila ang huling-huli.
Asa na naman? Sino ba? Si BBM ang ma-impeach. Yari na BBM, mai-impeach. Kulilat, kulilat, kulilat. Sa survey. Ha ha ha, kakaiya, wag pilitin. Kulilat. Sarap mong kunyatang kita eh. Kulilat. Kulilat. Tanga-tanga. Ikaw, Arnold, porkit natuto kang magbasa at sumulat sa YouTube, akala mo kung sino ka umasta eh. Ha? Biro mo dito ka lang natutong magbasa at sumulat sa YouTube, aastahan mo kaming ganyan. Maangas ka eh, no? Ayusin mo muna yung pagsusulat mo. Ha? O, yan na naman, no? Kulilat, kulilat, kulilat. Mary Jane Di Vera, ano ba yung... Dito. Ay, Mary Jane Di Vera, ano ba yung first love mo? Ah. Alam mo, Mary Jane Di Vera, simula nang iniwan mo yan si Arnold, nagkaganyan na yan eh. Ayusin mo yung construction boy mo na boyfriend, ha? Sinasabi ko, Mary Jane Di Vera, asikasuhin mo yung ex mo. Kulilat. 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 O, konyat. Nahintayin lang sila. Siguro po by next week, we will know kung meron talagang magpapile ng complaint, na bagong complaint, or yung mga mag-endorse po. Kasi nagsisignature gathering po yung mga congressmen na nag-endorse nung one of the 3 complaints, no? Nagsisignature gathering po sila. Nako. Dahil, siyempre, gusto po nilang ma-achieve yung 1/3, no? Yung 100. Yung mga nag-file pala, nagsisignature gathering na, yung mga first 3 na nag-file ng complaint. Para mapabilis na nga at express na. Bicol Express sa Senado. Members, para hindi na ho dadaan sa mahabang proseso. At liberty ba kayo, Secgen, para sabihin yung ano na yung 4th complaint na nababanggit kung sino magpa-file niyan? At ikalawa, Wala ho, kasi sinabi lang sa akin and confidentially sinabi sa akin yun, kaya hindi ko ma-reveal yung mga pangalan nila, no? Pero yun po, na may mga na-receive naman kaming formal letters na nagre-request sa akin na kailangan nila ng time para pag-aralan yung mga complaints na na-file. So, Meron na pala. Meron na talagang 4th complaint. Next week natin malalaman. Again, Secgen, at liberty ba kayo para sabihin na ano na ba status ng signature campaign na binabanggit nyo? Wala akong report sa akin yun. Yung mga nag-endorse po ang magre-report niyan kung may nag-gather na silang additional endorsers. Mr. Velasco, kung magdesisyon na wala ng consolidation, anong magiging process sa House bago siya ipadala sa Senate? Pwede ba yung 3 complaint lahat ipadala sa Senate? Kung walang consolidation? Hindi po eh. Nasa sa Committee on Justice po yan kung anong gagawin nila. Basta lahat po yan i-repair ng Committee on Rules sa Justice Committee. Yes, sir. Yes, sir, we understand, sir. Pero nga, as you said, sir, it is the Committee on Justice that will be tasked with consolidation. So, wouldn't it have been more efficient to just pass it on upstairs so that they can consolidate when they feel like it is time to consolidate rather than dun sa first step pa lamang na nakabinmin po? We'll give them the option kasi ni-report nung Makabayan Block na nag-meeting na po sila with the other persons na Ay, mag-subscribe po kayo, Mamita Star Talk. Mag-subscribe po kayo dyan. Hello, Ma'am Joey Liberty Torino. Hello po sa inyo, mga bagong dating. Susi Su. Rani Sierra One Squad. Hello sa One Squad. I love you, One Squad. Lolita Sara. Bakit pumayag po ang mental hospital na makalabas si Dado? Tuloy nag-aasik ng kadiliman at kasiraan ng ulo niya. Oh, abnormal yan si Dado eh.
Tsaka, alam nyo naman bakit ka, alam mo, sa mga panahon ngayon, bakit ka pa magiging DDS? Unang-una, yung ICC kumikilos against Duterte. Yung taong bayan, ini-impeach, halos 4 na impeachment, si Duterte pa rin. Pusang ama, ba't ka pa mag-DDS? Di ba? O tignan mo ang issue ng bansa, puro Duterte. Bangungot sa sambayan ng Pilipino. Dahil ho ng 2 complaints, no? So silang tatlo nag-meeting daw pa lang kasi wala ho pa palang report sa akin Nag-meeting daw po sila na they're willing to consolidate, no? So yun po rin ang isang inaabangan natin kung they'll be successful in consolidating the 3 complaints into 1 complaint. Now, sir, go ahead, Kami. May instruction po ba si Speaker Martin Romualdez? Kasi sa opisina niya babagsak yung mga reklamo din na yan, di ba? Meron ba siyang specific instruction with regard to eto mga 3 ngayon and you are awaiting a 4th one? Wala po dahil yun nga break ko ngayon Wala akong nagre-report masyado kung congressman dito including the speaker. Hindi ko siya nagre-report sa office niya So wala ko rin kami pagkakataon na makapag-usap tungkol dito. Pero next week nandito na siya. Hopefully by Monday makausap ko siya at saka yung mga ibang house leaders. Kung pagbibigyan pa natin yung iba na maghintay or May comment na naman si Arnold ng first boyfriend ni Mary Jane De Vera. Kahit magsama-sama pa kayo sa inyo pa ang ICC nyo. Boom boom panis. Ba't ganito ba kayo? Ba't ganito ba kayo mga DDS? Ba't ganyan ba kayo? Minsan talagang tayo na lang talaga bibigay Ang hirap, boy. Ang hirap, Arnold. Ang hirap, Arnold. Ang hirap na ng buhay. Ang hirap pa ng utak mo. huwag na lang hintayin. I-transmit na yung 3 complaints so far, no? Pero ngayon, ang inaabangan po rin natin, yung consolidated complaint, no? Kasi sabi nga ng Makabayan Black, nag-meet na sila yesterday and they're planning to have a consolidated complaint. Well, actually, sir, yung announcement kahapon ng Makabayan Black, ang sabi nila, they're asking the leadership to start moving already on the complaint file. Well, Yes, sir. Magmumubo lahat sa Monday Kasi kahit kumilos si Akupos at SecGen, wala rin yung mag-a-action dahil wala yung Office of the Speaker ngayon. Tama. Kahit kumilos nga siya, kahit sinasabi nilang mabagal si SecGen. Ay, shoutout Joel De Leon, Ma'am Daisy Cruz. Shoutout sa inyo. Nasaan na ang ICC nyo, host? Abnormal ka ba? Para kang si BBM? Wala talagang pag-asa ang pusang amang mga dinis. Short print. Walang pag-asa taga. Shit. John Lirio. Ang sakit sa bangs. Wala yung plenary session. Ang proseso po kasi, tatransmit ko kay Speaker. The Speaker will refer it to the Committee on Rules. And then Committee on Rules sa plenary po. Tapos plenary will decide kung i-refer na sa Committee on Justice, no? And then the Committee on Justice has a maximum period of 60 session days. Pag nababasa ko yan, Reyna, Rani Shera, pag nababasa ko, Arnold, umayos ka, kulilat. Alam mo kung ako yun, alam mo kung ikaw, di ba? Kung ikaw magchat-chat ka,
Tapos alam mo nang mali ka, putik proud na proud ka pa, inuulit mo pa, kulila at kulila. Alam mo yun? Alam, sabi ni Rolly Martinez, mga DDS, wala pa silang 1,000,000. Dati kami, support kami kay Dotae, ngayon kay PBBM kami, the best president, BBM. Alam mo yun, bawa tayo, magta-type ka ng ganyan, di ba? Ako, alam mo, magta-type ako sa inyo, ayan, oh. Kulilat, oh, ayan, kulilat, gaganyan ako, kulilat ka, oh. Siyempre, mahihiya ako, di ba? Mahihiya ako, putik, wrong spelling ako. Di ba? Wrong spelling ako. Pero pag DDS ka, wala kang pakialam, basta makatype ka lang, no? Hindi, Daddy Arvin, natatawa lang ako. Kulilat. Yan ang ginagawa ni Arnold, Daddy. Kasi kakainom niya ng Kool-Aid. Ayoko na. Saan na ng tiyan ko? So medyo matagal po yung proseso na yun. So, Secgen, kung sakaling hindi makonsolidate yung tatlong impeachment complaints, ay itatransmit nyo pa rin siya kay Speaker. Tapos Opo, si Speaker... yung tatlo. Yes, Or kung meron pang port yeah, po, yeah. sasama ko na po yun. Will the Sama mo Speaker na. have to choose one bago niya i-transmit sa Committee on Rules o yung Committee on Rules ang pipili bago i-transmit sa plenary? Hindi ko po alam ang magiging decision ni Speaker dito, no? Pero he has the option to submit all of them to the Committee on Rules. Tapos Committee on Rules can refer also all the complaints or one of the complaints sa Committee on Justice. Depende po sa House members kung ano magiging decision nila. Sabi ni Mama Eva Nereta, DDS para talagang mga special child. Tapos yung special child. Tapos ano mga, ang nagte-therapy sa kanila si Suraida. Tapos nagtuturo ng combat si Dado. Usa ka mga Arnold! Ang sakit na naman. Ang sakit na ng panga ko. Ay, ayoko na. Tama na. Huwag na kayo Well, sir, one last question from me, sir. I understand what you're saying na next week pa magsisimula ang talagang back to the boots. Mga meetings and all that, and the session of course resumes on Monday. But I'm sure that kahit paano you would have some sort of a timetable in mind. How long are you willing to wait? How long should you wait before action is done? Kasi if somebody says May 4th, tapos later on somebody says, oh, baka May 5th or 6th. So uuro ng uuro po siya. Hindi na po. Palagay ko by next week, we will have to decide. I will have to decide on it. Kasi po, bali dalawang hinihintay natin. Yung mag-endorse ng one of the three complaints. Tapos pangalawa po yung fourth complaint, no? Ngayon, may pangatlo po yung consolidated, kung matutuloy po yun. Bali tatlo yung hinihintay natin by next week. Panghuling tanong, Secgen. Halimbawa, itong tatlo o apat na impeachment complaints na ito ay hindi mapagbotohan within sa term nitong Congress na ito. Yung susunod, after the elections ba, ay pwedeng gamitin pa rin itong mga complaints na ito o considered ng wala na ito at kinakailangan mag-file ng bagong impeachment complaint? Actually po, after this session, no, February 7 po, there will be what we may call a lame duck session. No? Ito po right after the elections, June 2nd hanggang for 2 weeks po. So yun, pwede pa rin hong mag-action yun kasi part pa rin po yun ng 19th Congress. Kung wala pa rin hong action, by the end of that session, no, yung last session, wala na po. Yun na pong next Congress, the 20th Congress. Kailangan ho i-refile yung mga complaints. Back to zero, wale. Yes, back to square one po. Wag naman zero. Pero assuming... back to square one. Pag ganun pala, pag wala pang aksyon ng February. So, kailangan talaga kumilos na. Maganda to Alam mo, gusto ko rin kasi na alam niyo naman pag, alam niyo naman po, di ba, pag ang eleksyon,
pag may eleksyon, laging lamang po ang administrasyon. Ngayon, pag nanalo ang pag nagka-eleksyon, ang maganda kasi yun eh. Alam niyo kung bakit? Di ba magkakaroon ng tapatan yan with mga senador, malalaman mo, di ba? Pabor ka ba? Tatanungin sila, di ba? Ayun yung gusto ko eh. Sadista ako eh. Pabor ka ba na ma-impeach si Sara? Di ba yung pag eleksyon, tatanungin yung mga senador? Ikaw, pabor ka ba ma-impeach si Sara Duterte? Oh, patay, di ba? Ganda nun. Di ba? Maganda rin eh, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, maganda rin na umabot ito sa after election. Kasi pwede pang pagbasihan yon at masala mo yung mga senador na supporter ni Sara. Tapos, kaso ang problema naman, baka mamatay na yung issue. Diba? Kasi baka mamatay na yung issue eh. Pag gano'n ang nangyari. So, which is which? Antayin natin. Pero, kailangan talaga maalis na eh. Sino bago na? Ay, kahit anong gawin nyo, flush, Inidoro, lahat ng Team Marcos sa Team Dalawa. Hello, sino anong dyan? Si Jasmine. Hello, shout out. Sino pa rin dyan? Hello, Jasmine. Ayan. Sandra Letran. Tess Paraon. Hello po. Hindi naman siguro fair yung back to zero. Halimbawa, assuming back to SecGen. square one. Halimbawa, assuming SecGen na mapagpasyahan yan after the election during the month of June. Pwede pa ba siyang i-file sa Senate na bago na yung Senado? Tiger Pwede ba? Eyes! Magkaiba sila. Yun po ang legal question. Kasi yung mandate nitong 19th Congress, mag-e-end ho sa last session, which is Yes. I think, Oy, Bianong Money, shout out. June 16, if I'm not mistaken. So, yan po ang legal question. Sabi naman ni Senate President, may mandate daw sila to continue until the end of the 19th Congress. Yan po, ang end ng 19th Congress, officially, June 30. Apo. June 30 po yung Ganun lang. term nila Just 2 mag-expire. weeks. And then, July 1 po, doon na mag-start po yung 20th Congress. Pero hindi pa po sila nakaupo dahil kailangan magkaroon po ng formal election ng Senate President at Speaker during the SONA, yung Yes. SONA po, yung first SONA ng 20th Congress, which will happen on July 27. Okay. So wala rin Isa lang, action na pwedeng gawin between June 30 and July 27 dahil hindi pa ho na-organize ang House of Rep at saka yung House of the Senate. Pero bagong Senado Ngayon, na yan. SecGen, bago. papahabol ko lang yung immunity kasi meron yung 1-year immunity, di ba kapag final? Kailan mag-umpisa yung 1-year immunity na yun? Kapag finorward na sa Senate o pag pinagbotohan na ng House? Hindi po, according to the Supreme Court decision na about this, pag na-repair na po sa Committee on Justice, yun na po yung start ng countdown. 1 year. Yan yung Yes technically po, yes initiating the impeachment proceeding. Yes po. So, ibig sabihin, maghihintay ng 1 year before any new complaint is filed December. against the same official, no? Yeah. But any other official, ganun din po, ganun din yung proseso. But in the case of this official, kailangan mo maghihintay ng 1 year. From the date, the complaint or complaints were referred to the Committee on Justice. Okay? Okay. Okay. Maraming salamat, House Secretary General Reginald Velasco. Thank you for joining us this afternoon. Ganun pala. So, hindi pa nare-represent sa Committee on Justice. Wala pa. Nasa Secretary General eh. Di ba tama? So, hindi pa na, hindi pa na... Ayan po ang ating update sa impeachment. Sana po nagustuhan nyo. At sana po talagang next week, gugulatin ulit tayo ng mga istorya. Sabi ko naman sa inyo, itong week may nakakagulat na istorya eh. Ayun yung maniwala sa akin, di ba? Handa na ba kayo mga Dabarkads?
Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.